pagligtas sa Jesucristo, bakit nga po ba siya ay higit, no, kay Moises? So, kasi pag si Moises kasi pinag-uusapan talaga yung mga Israelites o yung mga Hudyo ay gano'n na lang yung kanilang respeto. Pero nung dumating si Jesus, siya po ay higit. Sige, pakibasa muna po kapatid. Sister Michelle, Deuteronomy 18, verse 15, tsaka hanggang 18. And then pakibasa po Sis Lola, Acts chapter 3, 22 to 23. Sis Nobi, pakibasa yung Deuteronomy, Acts chapter 7, verse 37. Sige. Thank you, Lord. Unang-una, number 1, this was foretold by Moses. Si Jesus po, sinabi na rin na si Moises, sinabi niya na darating po, no? Sinabi sa kanya kasi ng Diyos na darating ang isang propeta. Okay. So Moses as a prophet of God, he was telling the people na meron pang darating na prophet. Old Testament po ito sa Deuteronomy 18. Sige, pakibasa muna kapatid. Ayan, Deuteronomy 18, 15 to 18, sabi dito, mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. 16. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami. 17. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya 18, kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya magsasabi nito sa mga tao. Amen. So napakalinaw po, no? So si Moses mismo nagsasabi na dahil itong propeta na ito, God will speak through him. Kailangan makinig tayo sa kanya. So, Moses was telling that the prophet, malaking letter P, he is the prophet na darating na the main prophet ng Diyos. Ibig sabihin ng prophet, yung messenger po yan, no? Baga si Jesus po yung greatest messenger kasi siya yung anak. Okay? So dito po napakita na yung pagdating po ni Jesus, si Moises mismo ang nagsasabi. Kaya sabi niya kailangan makinig tayo sa kanya. So bago po siya mamatay, sinabi niya na ito. So kung paano kung merong kapangyarihan si Moises, sabi niya tulad ko, di ba? God will raise up for you a prophet like me. So kung paano kumilos ang Diyos through Moses, ano ba yung mga naaalala nating mga miracles ni Moses? Opening ng Red Sea. Di bago yun yung 10 salot, di ba? Sa Egypt. Ano pa? Yung mana, yung tubig sa bato, yung kanyang tungkod naging ahas. So marami po, no? Marami po silang himala. At nandun din sa pamamagitan ng leadership ni Moises, nandun yung guidance ng Diyos ng pillar of fire and pillar of clouds. So nauna ang Diyos sa kanila, kitang-kita nila dahil kay Moises. Kaya nung sinasabi ni Moises na tulad ko, ibig sabihin, gagawa rin siya ng mga himala. At itong himala na ito, yung mga dakilang himala. At syempre, higit pa ang kanyang magagawa. Pakibasa po natin ang Acts chapter 3, 22 to 23. Acts, Acts 3 verse 22 to 23. Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo, ang Panginoon niyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. 23. At sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipunin. Amen. Ayan. So mismo, si Peter, no? In-apply niya po yung prophecy. Kinote niya yan The Lord your God will raise up. Itong Deuteronomy 18, sa preaching ni Peter, sa pagtuturo niya, no? Nag-quote siya ng Bible scripture, Old Testament scripture. Kaya familiar po ito sa mga tao that time. Ay, oo, alam namin yan. Yun yung sinabi ni Moses na propeta, no? And he was
referring to the Lord Jesus Christ. Kaya po, the prophet na darating, si Jesus yun. Kailangan natin makinig sa Kanya. Kung paano kayong nakikinig sa akin, sabi ni Moises, kailangan matuto kayong makinig sa Kanya. Kaya lahat ay dapat makinig sapagkat siya'y dakila, higit na dakila kay Moises. Kaya kung sinasabihin ni Lord na sa lahat ng mga religion, sa Islam, sa Hinduism, sa Buddhism, kahit ano pa mang religion yan, si Jesus, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, ibig sabihin, kailangan makinig ang lahat sa Kanya. Acts 7:37. Amen. Ang sabi po dito, siya rin ang Moses na nagsabi sa mga Israelita, ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko. Amen. So, si Stephen sa Acts 7, pag nakita niyo po si Esteban niya, no, mga kapatid, bago siya batuhin, di ba? Ni-refer niya rin na si Jesus nga po yung darating na propeta at dumating na nga. Namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, inilibing, pero nung ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. So mismo si Moses po, nagsabi niyan na may darating ang Diyos ang magpapadala at darating ang propetang ito. Number 2, this was also confirmed by the prophets. Mismo po yung mga propeta natin sa Old Testament, ginamit niya ng mga disciples in the New Testament na si Jesus nga po na Panginoon ang darating na propeta nila. Pakibasa po yung Mark 6:15, Sister Mira. Mark 6:15. Sister Grace, John chapter 1 verse 21 hanggang 25. Thank you, Lord. And pakibasa po. Mami Ading, ang Mark 6, pakibasa po yung number Matthew 21:10-11, Mami Ading. Yan, Matthew 20. So, basahin natin, number 3 na tayo. Mark 6:15. Ayan, good evening po. Sabi po dito sa Marcos chapter 6 verse 15, ngunit mayroon ding nagsasabi na siya si propeta Elias at may iba pang nagsasabing siya ay isang propeta katulad ng mga propeta noong unang panahon. Amen. Yun. So ito po, sa letter ni John, number 3, this was anticipated by the people. So, etong pagkakataon na ito, yung darating na propeta, tinatanong, teka, ikaw ba si Elijah? Ikaw ba yung sinasabi ni Moses na darating na propeta? Ano sabi ni John the Baptist? Sa John 1:21, kapatid, pakibasa. And then 25 din. John 1:21 and 25. 1 chapter 1 verse 21. Sabi po dito, sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Verse 25. Verse 25. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagpapabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta. Amen. Yun. So nakita nyo po, no, nire-refer nila na yung propeta na tinatanong nila kay John the Baptist na tinatanong nila. Sabi niya, hindi ako yun. Hindi naman pala ikaw si Elias. So hindi naman pala ikaw yung Kristo. So ibig sabihin po, they have the mind na yung sinasabi ni Moses that there will be a prophet that will come, yun po yung Kristo. Kaya nga, si Jesus po, siya po ang Kristo, siya peta na sinabi ng Panginoon through Moses in the Old Testament. So yung mga tao that time, nag-i-expect sila. Kaya tinatanong nila si John the Baptist, bakit mo ginagawa yan? Hindi pala ikaw yan. Ikaw ba yung hinihintay namin? Ano sabi ni John?
hindi ako yun. May darating pang higit sa kanya. Sige po, pang-apat. Matthew 21:10 to 11. Si Snobby, pakibasa yung Luke 7 verse 16. Sige. Mami, pakibasa po. Okay. Sabi dito sa verse 10, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Thank you, Lord. So, napakalinaw. Ang propeta. So, this was fulfilled in Jesus in Matthew 21. Luke 7 verse 16, pakibasa sis. Amen. Ang sabi po dito, natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating na sa atin ang isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Yun. Thank you, Lord. Because of the miracles na nagagawa ni Jesus, napakalinaw po na yung prophet na binasa natin sa Deuteronomy 18 na sinabi ni Moses that God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren. Lahi natin siya. In him you shall hear according to all you desire of the Lord your God. So, ibig sabihin, higit pa po ito kay Moises. At yun, ang ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, hindi lamang siya higit po, no, kay Moises. Pag pinag-uusapan po si Moises, mga kapatid, isa sa mga talagang makikita natin yung presence ni Lord in the life of Moses. So, kung paano yung pillars of fire and pillars of cloud, ginagabayan sila. Meron pa pong isa, no, na pinapakita ng Diyos sa kanyang panahon, no, na kung saan ito, kapag meron ka nito, nandoon ka, ibig sabihin, nasa iyo ang Diyos. Yung presence ng Diyos. Ano yun? Yung kaisipan ng mga tao na kapag nasa loob ka ng lugar na ito, nandun yung presence ng Lord. Alam niyo kung ano yun? Yung temple. Yung temple. Kaya ito yung pinaka-center nila eh. In the Old Testament, yung tabernacle po yung pinaka nasa sentro nung kanilang community. So, yung pagdating sa New Testament, sa Jerusalem, nung nirebuild nila yon, yung walls ng Jerusalem, yung temple, yun ang isa sa mga talagang na-bless sila. Talagang nag-iyakan sila nung itinayo ang pundasyon ng templo kasi it speaks of God's presence. Pakibasa yan, Sister Michelle, sa Matthew chapter 12, Matthew 12, 6 hanggang 8. Tapos tingnan natin, ano po, no, Sister Lola, yung Psalm 68, verse 35. Ano bang sinasabi dito sa templo na ito? Sige po. Pastor Matthew 12 verse ano po? Matthew chapter 12, verses 6 hanggang 8. Sige, kapatid. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa sa templo. 7. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. 8. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Amen. So, mismo ang ating Lord, no, Jesus was greater than the temple. Sinabi niya yon. He is greater. There is one greater than the temple. Alam niyo, nung narinig to ng mga Israelita, teka, yung temple, yung presence ng Diyos eh. Ito yung lugar kung saan talagang mararanasan namin ng Diyos. Nung sinabi ni Jesus that He was greater than the temple, ibig sabihin, Jesus was the very presence of God. Maraming connection yan, no? Jesus was the presence of God.
kapag nandun kayo sa temple, nararanasan nyo na, alam nyo, nandyan ang Diyos. Pero sinabi ni Jesus, He is greater than the temple. Kung kasama mo si Jesus, kahit wala ka sa loob ng simbahan, kahit nasan kang lugar, kapag nasa iyo si Jesus, ibig sabihin, kasama mo na rin ang Diyos sapagkat siya ay Diyos. Psalm 68 verse 35. Sige. Psalm 68 verse 35, sabi po, kahanga-hanga ang Diyos sa sangtuwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel, ng satanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Ang Diyos ay papurihan. Amen. Oh God, you are more awesome than your holy places. Para kasi sa mga tao, minsan tayo sa atin, di ba? Ang ating binibigyan ng, tama naman yung respeto, kumbaga, yung ating naa-amaze tayo kapag nasa loob tayo ng simbahan. Pero God is the center, God is the focus of the church. Yung presence ng Diyos, kaya tayo talagang we respect, we're amazed in the presence of God in His church. Dun sa templo, no? Pag naririnig yan ng mga Israelita. Pero sinasabi rito ni Lord, hindi na to patungkol sa lugar. Because the temple, in that time, they only provided a place for God's presence. Nakakulong yung presensya ng Diyos doon. Kaya po yung mga Israelite, every year, pumupunta sila doon sa Jerusalem at nag-aalay sila doon. Doon sila nagbibigay ng kanilang mga handog, pagsamba. So, sinasabi ni Jesus, di ba naalala niyo yung conversation niya sa John chapter 4? Na darating ang panahon at dumating na nga, di ba? God is seeking for true worshipers. God, everyone would worship Him in spirit and in truth. Na hindi na sa mountain na ito o sa lugar na yon, kasi dumating na siya. Naalala niyo yung pangalan ng Diyos na darating? Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, Emmanuel. God with us. Oh, Pasko na, praise God. Na ang Diyos bumaba, sumama sa atin, namuhay gaya natin. Sa temple po, yun po yung lugar na kung saan talagang it is a place that they worship God, they offer to God. Pero syempre, ang object ng worship, hindi naman yung templo eh. Minsan yung mga tao, ang ibino-worship na yung lugar, yung mismong building, no? Pero sa New Testament, sa atin, ang wino-worship natin hindi yung building. Ang wino-worship, ang object ng ating worship ay ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya'y namatay sa krus, siya'y nagbayad sa ating kasalanan. Siya talaga yung object of our worship. Kaya kailangan maintindihan natin di ba? Na yung pag-worship natin, hindi tayo limited by place. We can worship Jesus in our room, in our homes, in our car, everywhere we go. Praise God! Kaya po siya greater than the temple because yung temple limitado sa isang lugar. Pero yung presence ng Lord dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, napunit nga po yung kurtina mula taas hanggang baba. Ibig sabihin, binuksan na ng Diyos ang presensya niya para sa lahat. And Jesus is the object of worship. Ano ba po ang nakikita natin sa templo? Siba, merong mga priest, may mga naglilingkod. Pero ang higit pa sa mga priest na yon na namamatay, taon-taon, napapalitan yung kanilang ministry, nagkakamali. Pero si Jesus is our great high priest. Siya'y mananatiling saserdote, ang kanyang pagkapari ay magpakailanman. Para sa kanila, yung temple, ito po yung lugar na kung saan nagbibigay sila ng mga sacrifices. But Jesus is greater than the temple because yung sacrifice niya is final. Wala nang iba pang sakripisyo. Yung animal sacrifices, di ba pinag-usapan natin, it cannot remove our sin. But Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Naalala niyo yung sinabi ni Jesus. Pakibasa nga, Sister Michelle. Sa John chapter 2, verse 19. And then, Sister Nobi, pakibasa yung 1 John chapter 1, verse 7. May sinabi si Jesus. John 2, verse 19. Ayan, sabi dito sa 1 chapter 2 verse 19, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Amen. Tuloy mo, sis. Tuloy mo. 20, sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang Grabe, no? Sige, tuloy. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Amen. Amen. So, he was not referring to the main temple in building. Ang sinasabi niya, yung kanyang katawan. So, bakit po higit pa rin talaga ang ating Panginoong Jesucristo? Kasi alam nyo ba, in 70 AD, Anno Domini, the year of the Lord, nung nabuhay ang Panginoon, sinabi niya na yan eh. Lahat ng nakikita nyo, talagang yung mga Hudyo no that time, they were really amazed dahil dun sa pagkagawa ng temple na yun. Yun yung pinakasentro ng kanilang buhay. Yung presence ng Diyos. Wasak po lahat ng yun, mga kapatid. Ngayon nga po, in our time, today, hinahanap nila kung saan ba talaga nakatayo yung templo na yun. Bakit? Kasi yung mga Romans, ang ginawa nila talagang sinunog nila yung templo in 70 AD, yun, no? yung dates noon. Hinukay nila hanggang sa pundasyon kasi naniniwala sila. Kasi po ano yan eh, yung they believe na yung mga ginto, yung yaman na tunaw, sinunog, pumunta doon sa pinakailalim, kaya hanggang pundasyon, hinukay talaga nila yun in that time. At hindi na yun muling naitayo. Yung templo na yun ay hindi na muling naitayo. Why Jesus is better, is greater than the temple? Kasi yung templo, yung mga building nasisira, nawawasak. But the temple, the Lord Jesus Christ, His body, yes, nawasak, nasira, pero nabuhay siya muli. He was speaking of the temple of His body. Anong point? Yung mga physical temple nasisira. Pero yung kamatayan na pinagtagumpayan ni Jesus ay nagdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Nabuhay siyang muli. Kaya po higit siya sa templo. Ano pang nasa templo? Makikita natin sa mga pinag-aralan natin. Bukod sa place of worship, di ba? Yan yung may mga pari dyan. Meron silang mga inaalay na hayop at yung dugo. O, ano yung meron sa dugo? 1 John 1:7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Amen. In the Old Testament, yung templo, di ba, doon sila nag-aalay ng dugo. Kaso covering nun 1 year lang. Pero yung blood ni Jesus is greater than any blood. Because it's the blood that cleanses us. It cleanses us from all our sin. Nililinis tayo sa ating mga kasalanan. Sis Lola, pakibasa nga po kapatid. Yung Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews 4 verse 16. Jesus is greater than the temple. Bakit? Hebrews 4 verse 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Anong meron sa temple? Di ba yung mga taong iniisip nila pag may mga problema sila, pag birthday, di ba?
Kapag Pasko, bagong taon, saan nagpupunta? Sa simbahan, sa templo. Kasi yung templo po, access yan sa Diyos eh. Diyan natin minimit si Lord eh. Di ba? Yan yung lugar kung saan pinakatagpo natin ang Panginoon. Pero alam nyo, higit na dakila ang Panginoong Hesukristo. Kasi hindi mo na kailangan pumunta ng Jerusalem. Hindi mo na kailangan na pumunta ng Andrea araw-araw para doon ka magpe-pray. Kahit nasaan kang lugar, we can have access to God because of the Lord Jesus Christ. Pero siyempre, hindi natin inaalis yung ating mga pagtitipo. Nasabi naman niya sa Biblia, Hebrews chapter 10, 24-25, that we encourage everybody, di ba? Na magsama-sama tayo tuwing linggo. Pero tandaan po natin, merong pang higit na dakila dun sa mga building, sa mga templo na yan. Walang iba si Jesucristo na ating Panginoon. Bakit? Sa pamamagitan niya, everyone who believes in the Lord can come confidently, boldly into the presence of God. Kaya nga pag nagpe-pray tayo, di ba? Nararanasan natin yung presence ni Lord. Pag tayo nagwo-worship, na-experience mo yung presence ni Lord. Kahit nga wala ka sa church eh. Kapag nagmeron kang personal worship, sa bahay ka, kumakanta ka sa YouTube, oh, kahit nasa YouTube yun ha. Di ba? Someone is greater than the temple because the temple speaks of God's presence. Yung presence ng Diyos, si Jesus yun. So ano pong i-aral na pwede nating makuha dito? If Jesus is greater than Moses, He was foretold by Moses, sinabi rin ng mga prophets ang kanyang pamumuha, ang kanyang buhay, ang kanyang pagdating. Ang kanya pong pagdating ay ini-expect ng mga tao at natupad na nga. He is greater than the temple. He is greater because of His presence. Kailangan makinig tayo sa Kanya. Jesus is the final authority in our life. Dapat siya ang ating susundin. Kaya nga, Lord and Savior. Hindi mo lamang siya Savior. First, He is your Lord. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, ano ang mga teachings niya, ano ang mga turo ng Lord sa atin, mga kapatid. Yun ang dapat manguna. Jesus' words, His teachings must be above every other voices in our life. Dapat mas higit si Lord sa kultura natin. Higit si Lord sa mga tradisyon natin, sa nararamdaman natin, sa kaibigan, sa mga opinion ng tao. These things must not have or never have greater authority than the Lord Jesus Christ. Dapat higit po. Sino bang mas pinakikinggan natin? Sino bang may matimbang sa buhay natin? Tradisyon ba? Kaibigan ba? Tao ba? Ito kasi sabi ni ganyan eh. Kapatid, ang final authority dapat si Jesus. Kapag sinabi ni Lord, kahit ano pang nararamdaman mo, yun ang dapat nating gawin, ang sinabi ng Panginoon. Amen? Because He is greater than everybody. And syempre, sa temple, it speaks of God's presence. Anytime na tayo po ay mag-worship, mananalangin, we can experience Him. I-apply natin sa ating buhay ng mga kapatid. Hindi na tayo aasa sa ating mga mabubuting gawa para maligtas sapagkat meron ng tagapagligtas si Jesus na ating Panginoon. The question here, si Lord ba talaga ang final authority sa buhay mo? Is God, the Lord Jesus Christ, the highest authority in your life? Ang question ay, nakikinig ba tayo sa sinasabi ng ating Panginoon? Sumusunod ba tayo sa Kanya? Kasi kapag siya yung pinakamataas sa lahat, susunod tayo sa Kanya. Meron pa ba tayong mga tradisyon, kultura, paniniwala na kapag nagpunta ka sa simbahan na to, gagaling ka. Kapag nagpunta ka sa simbahan na to, mabubuntis ka. Mabe-bless ang business mo kapag nag-pray ka sa simbahan na to. Hindi na po yun eh. Hindi na ganun ang ating mindset sapagkat limitado yung pagpapala ng Diyos pag ganun, di ba? Pero dahil kay Jesus, He is greater than the temple, than the building, than the place.
He is God. He is the object of our worship. He must be honored, praised, He must be glorified. Kaya dito po nagkakaroon ng pagbabago sa ating kaisipan. Isuko natin sa lahat sa ating Diyos. Isuko natin pati mga tradisyon, kultura. Kapag sinabi ni Lord, mali, mali. Kapag sinabi ng Lord, anak, hindi yan totoo, hindi yan tama. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, yung nararamdaman mo, ipasakop mo yan. Sumunod tayo because He is greater than all. Sige po, tayo po ay mananalangin. Just close our eyes and bow our heads in prayer. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Lord, sa aming pag-aaral, pinapakita na higit ka sa templo. Higit ka sa lugar. Higit ka sa mga pari. Higit ka sa mga pastor. Dahil sa inalay mong dugo. Dahil ikaw ay Diyos. Dahil ikaw ay dumating na Kristo tagapagligtas. Wala nang iba. Salamat, ikaw ang daan, ang buhay at katotohanan. Kaya we acknowledge you being the highest authority in our life. Panginoon, maaring kami nandito at hindi ikaw ang highest authority sa buhay namin. Maaring iba sa amin, ang sinusunod namin, yung aming nararamdaman, yung aming tradisyon, kultura, mga tao, kung ano ang sikat. Panginoon, hingi kami ng tawad sa iyo. Kung kami ay sumusunod sa mga bagay na hindi naman nagbibigay talaga ng buhay at katotohanan. Kaya kapatid, nasaan man tayo ngayon, manalangin po tayo. Galing sa puso, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, patawarin po ninyo ako. Ako'y isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Pinubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko. Ikaw ang Panginoon at aking tagapagligtas. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ikaw ang masusunod sa buhay ko. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat sa buhay na walang hanggan. I receive you in my life as the highest authority, my Lord and Savior. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap ko ang pagpapatawad mo sa akin. Sa pangalan